Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. VP Sara, haharap sa DOJ kaugnay sa isinampang kaso ng NBI. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Nakatakdang dumalo si Vice President Sara Duterte sa isa sa gawang preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay ng isinampang reklamo sa kanya ng National Bureau of Investigation. May kinalaman ito sa mga binitawang pahayag ni Duterte na mistulang death threat laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Ginawa ni Duterte ang mga pahayag na ito noong Nobyembre ng nakaraang taon kung saan sinabi niyang may nakahanda na siyang plano sakaling may mangyari sa kanya. Kahapon, kinumpirma ng Vice Presidente na natanggap na niya ang summon mula sa Office of the Prosecutor. Ani ay tinatapos na lang nila ang kanilang counter affidavit at dadalo siya sa preliminary investigation para manumpa na nakatakda naman sa May 9 at May 16. Matatandang inirekomenda ng NBI na kasuhan ng inciting to sedition at grave threat si VP Sara dahil sa kanyang mga naging pahayag. Pero iginiit ng Vice Presidente na ang kanyang pahayag ay hindi maituturing na grave threat at binibigyang diin niya lamang ang mga banta umano sa kanyang buhay. Una nang sinabi ng NBI na bukas sila na imbestigahan maging ang natatanggap na banta ni VP Sara pero 2 beses itong hindi dumalo sa investigasyon ng NBI. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pamahalaan, dapat nang pumasok para labanan ang fake news. Itinuturing ng pamahalaan na isang banta sa pambansang seguridad ang paglaganap ng fake news, disinformation, misinformation at malinformation, partikular na sa social media. Ito ang tinura ni Presidential Communications Office Secretary J.B. Ruiz sa kanyang pagdalo sa forum ng War Against Fake News, gayon din ang formal na paglulunsad ng Joint Anti-Fake News Action Committee sa Campo Crame kahapon. Ayon sa kalihim, nakababahala ang pagkalat ng fake news, lalo't iilang tao at kumpanya lamang ang nakikinabang dahil sa walang regulasyon ang sumasaklaw dito. Giit ng kalihim, puspusan na ang ginagawa nilang paglaban ng pamahalaan sa fake news kasama na ang paglikha ng operational framework na siyang tututok sa pag-shutdown ng fake news sa social media. Sa kasalukuyan, sinabi ni Secretary Ruiz na mayroon na silang pag-uusap ng Meta at ng Department of Information and Communications Technology para bumalangkas ng mga hakbang hinggil sa usapin. Gayunman, sinabi ng kalihim na kailangan na ring gumawa ng hakbang ang pamahalaan upang labanan ang fake news at upang hindi na makapaminsala pa ng kabuhayan at lipunan. Maybe it's time, bigyan ng ipin natin ang gobyerno para ma-regulate din. Kung walang self-regulation ang internet, dapat mismo we have to step in na tayo mag-regulate. Kung ayaw nila mag-regulate sila, dapat tayo mag-step in na. Ang kinakailangan talaga pag may fake news, kailangan i-take down ka agad. Put a light on the darkness. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.